you need someone, if you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights,
Amen. Praise the Lord. Welcome sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At ang Jesus Miracle Hour, ito po ay ang gabi-gabi na ating matunghayan sa ganap ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Welcome po kayo sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At sa mga oras na ito, minsan pa pinapabot po natin ang ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, pagpupugay, pagpupuri, pagparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And double honor to our beloved parents in the Lord, our beloved pastor, sa pag-alala sa kanyang mga ginintuang aral, ating mahal na pastor, Willis Wada Almeida, and his beloved wife, Assistant Pastor Lina Camon Almeida. At sa ating mga beloved Almeida family, Almeida children, our beloved brethren, good evening po sa inyong lahat, beloved co-workers, co-preachers. At sa ating mga beloved ordained preacher, dito po sa dako ng Cebu Pastoral House, mga beloved co-workers, mga beloved brethren, good evening po sa inyong lahat. At sa gabing ito, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin upang dahil lubusang pagpalain at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dear Heavenly Father, dear Jesus, we thank you so much this night, sa gabing ito, at muli naman po namin may simpapawid yung kabutihan, may pangaral Ebanghelyong kaligtasan, at sa mga dalangin ng mga tao nilang isa, naway pagpalain mo, mahal na Panginoon, manal na programa sa gabing ito, at naway patuloy kang magligtas, magpagaling ng may makaramdaman, maglutas sa may problema, magbago ng may buhay. Pagpalain mo na programa sa gabing ito, O Diyos, hallelujah, simula sa mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po sa banal na salita, na dalhin yung mga ngaral, at alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoong Jesucristo, at sa gabing ito, mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon at tayo naman po ay muling nagkakasama sa ating spiritual program, The Jesus Miracle Hour. Iabang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama ng ating beloved technician, Rosmart Lumayno, at nagpapaabot po sa inyo ng pagbati ng magandang gabi po sa lahat ng umaantabay sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At kami naman sa loob na isang oras sa pagtatanghal, samahan niyo po kami at kami po ay maghatid sa inyo ng spiritual blessing like mga papuring awitin, mga patotoo, lalo na po ang salita ng Diyos na dalhin ng inyong banglingkod, yung mga aral sa gabing ito. At kami na mahal, huwag kayong bibitaw at isang tiyang na bagay, kayo rin po ay pagpalain ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ang Jesus Miracle Hour, ito po ay under or hatid po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by Filipino Evangelist Pastor Willis Wada Almeida. At ngayon mga kapatid, ipaalam po natin, ang Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi ninyong matunghayan sa ganap ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Lunes hanggang Linggo, except Wednesday, Friday, and Sunday. Except Wednesday and Friday. At kami na mahal, ngayon po ay ang programang ito ay isang tiyak na bagay pag lagi po kayong sumusubaybay, makapakinig po kayo ng mga patotoo na aming mga kapatiran na pinagpala na ating mahal na Panginoon Jesucristo, at mga papuring awitin na ito po ay handog natin sa ating dakilang Diyos. Lalo na po ang salita ng Diyos, praise God, na ito po ay pagkain ng ating mga kaluluwa, sapagkat tayo pong lahat ay kinakailangang humarap sa judgment seat o sa hukuman ng ating dakilang Diyos. Kaya kinakailangan siguraduhin po natin na laging busog yung ating spiritual part, yung ating kaluluwa, ng salita ng Diyos. So, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay mayroon po tayong gawain dito po sa dako ng Cebu, Central Visayas. So, ang ating pong main church dito po sa Cebu,
Min Cebu, Pitalo, San Fernando, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday. Wednesday, mag-start po tayo ng alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Sa araw lang po ng Friday, overnight prayer, mag-start po yan ng alas 9 hanggang alas 3 ng madaling araw, ng araw ng Sabado. Sa araw po ng Linggo, yan po tinatawag na General Worship or Sunday Service. Mag-start po yan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Kaya libre, walang bayad, huwag po kayong magkanilangan, dumalo kayo sa gawain. At isang tiyang na bagay, walang mawawala sa inyo. Kung may mga problema, karamdaman, yun pang mawawala at magbabago ang inyong mga buhay. At madaling hanapin po yung ating gawain dito sa Dako ng Cebu, sa may Pitalo. So yan po yung Esquina Campaog. At makikita po mo dyan sa labas, mayroon tayong signboard, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise God. At kilalang kilala na po yan dito sa Dako ng San Fernando, Pitalo. Sabihin nyo lang, Jesus Miracle Crusade International Ministry sa mga tricycle driver. Ihatid po kayo dito mismo sa ating banal na gawain. At amin na mahal, mayroon tayong gawain sa Lapu-Lapu sa may Barangay Basak, Cagudoy, Lapu-Lapu City. Every Wednesday, Friday, Sunday din po ating gawain. 4 to 8 p.m. pagka Wednesday at saka Friday overnight prayer, 10 to 4 a.m. at saka Sunday, 9 to 2 o 3 p.m. So sa may Liloan, meron tayong gawain sa may Tuyang's Building, across Tita Iskanten, 2nd floor, Barangay Hubay, Liloan. Every Wednesday, Friday, and Sunday po ang ating gawain. For the meantime, yung Friday natin, hindi pa po yung overnight prayer. Mag-start po tayo ng alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. At sa may barangay, sa may Bugo, meron tayong gawain sa may Barangay Algawanon, San Remeo, Cebu. Every Friday and Sunday lamang din po ating gawain dyan sa Bugo. Ganun din po sa may Danao, sa may Danao. Mayroon tayong gawain sa may San Antonio, Ginsay, Danao City, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday. Kompleto yung gawain natin sa Danao. At sa may Camotes Island, sa may Matnog, Santa Cruz, Camotes Island, Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes Island. Every Wednesday, Friday, and Sunday po ating gawain dyan. Sa may Santander na sa Barangay Calumangkat, Santander, Cebu. Every Friday and Sunday. So sa may Argao, mayroon tayong gawain sa may Barangay Bugo, Argao, Cebu, every Friday and Sunday. At mga minamahal, sa may Toledo, nandyan po tayo sa may Kanhuntik, Matapang, Toledo City, every Friday and Sunday lamang din po ating gawain dyan. At ganoon din po sa may Alcantara, nasa may Barangay Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday and Sunday. Sa Bantayan Island, mayroon din tayong gawain sa may Purok Saging Dos, Barangay Kangkaybi, Bantayan, Cebu, every Friday and Sunday. Sa may Olango Island, mayroon din tayong gawain dyan sa may Sitio Bunga, Santa Rosa, Olango Island. Sitio Bunga, Santa Rosa, Olango Island. Sa may Sikihor, mayroon tayong gawain sa may Sikihor o Kang Matnog, Sikihor. So, yun po ating mga schedule of services. At marami pa tayong mga gawain dito po sa Dako ng Cebu, mga minamahal o outreach ng Cebu, tulad ng Leyte, sa may Bohol, sa may Negros, Oriental, Occidental, marami tayong gawain. Praise God. At Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya kung naisip pong maghanap ng mga outreaches po natin, so search nyo lang po sa Facebook, GMCIM. Halimbawa, Davao, search mo lang GMCIM Davao City o Davao Oriental, Davao Occidental. So, madaling hanapin kasi lahat naka-record po sa Facebook. So, hindi ka na mahirapan, no? High-tech na po yung ating panahon ngayon. Maging sa ibang bansa, ganun din po mga minamahal. Search lang GMCIM kung saan ka nabilong na bansa. At yan po ating mga announcement patungkol sa ating mga gawain, and then sa mga nais pa-prayer and counseling, ating pong cellphone number 0939-8342120 and 0908-5815-042.
So, 0951-4546-896. Ayun po ating mga number na pwede niyong kontakin for prayer and counseling. Lamang po ang ina-accept dyan, mga minamahal. And then 520-3643, dito po yan sa Pastoral House, landline. At purihin natin dakilang Diyos, marami tayong mga gawain sa iba't ibang usamang sulok ng daigdig na ito. Ito po international ministry dahil halos buong daigdig. Mayroon na po tayong mga gawain. At ang ating coming anniversary crusade, Praise God, 50th Church Anniversary. Yan po'y gaganapin ngayong February 9, 2025, 10 a.m. onwards, Quirino Grandstand, Lunita Park, Manila. Kaya kung ikaw ay nakikinig, mayroon kang laban sa Manila, pwede mong tiksan or tawagan na mayroon pong krusada na gaganapin ngayong February 9, 2025. Mag-start po yan alas 10 ng umaga hanggang hapon. So, sa may Quirino Grandstand, Lunita Park, Manila. Kaya huwag niyong ibaliwala. Bagkos mga minamahal, dumalo po kayo. Isang tiyak na bagay, makakita po kayo ng mga iba't ibang himala na gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kahit anong uri ng karamdaman, mga bedridden or mga demon possessed, so dalhin niyo po doon mga minamahal. No? So isang tiyak na bagay, pag uwi ay magsigaling na po yung mga pasyente ninyo. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito, Diyos na mabuhay, makapangyarihang Diyos. So live webcast, GMCIM TV, YouTube channel. So, mayroon din tayong mga programa dyan sa may GMCIM Central Live Stream sa FB. Wednesday, Friday and Sunday. Wednesday 3 p.m. to 8 p.m. Friday 3 to 8 p.m. Sunday 10 to 5 p.m. So, ang ating radio program, DCME Manila, 1530 kHz AM band, Monday to Saturdays, 11 p.m. to 12 p.m. So, ang TV program po natin, Central Church, PTV Channel 4, Saturdays, 10:30 p.m. to 12 m.m. Ating official website, https www.gmcim.org. So, yun po ang ating mga announcement, mga minamahal, praise God. At ngayon, dadako po tayo sa ating patotoo. At bago pa man, tayo po muna mag-alay ng papuring awitin para sa ating dakilang Diyos. Ang Panginoon ng aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa aking daan. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkol niya't pamalo sa'kin umaaliw, lungkot may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang pinangako, ako'y ingatan. Kabutihan niya't tawa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, pupurihin ko siya magpakailan paman. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan.
may kanyang papawiin. Kaharap ko man ng aking kaaway, kanyang pinangako ako'y iingatan. Kabutihan niya't awa niya'y kakamtan sa lahat ng araw, sa lahat ng araw. Pupurihin ko si Jesus magpakailan paman. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved James M. Singers sa papuring awitin na yan. Praise God, Amida Sisters. At mga minamahal, ngayon po ay dadako po tayo sa ating patotoo. Pakinggan niyo po maigi yung patotoo nating kapatid na pinagpala ng mahal na Panginoon na maglahad ng kanyang patotoo, ating beloved brother Joey Atienza. Hallelujah, hallelujah. Pinakamataas ng papuri, pagluluhati, pagdadakila, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at doble paggala po sa ating mga minamahal na magulang sa ating mahal na Panginoong Hesus at sa doble nga sa hindi malilimutan turo at aral na ating mga ginagalang mahal pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeida po, sa mga beloved children po, sa mga ginagamit po, magandang hapon na po. Ako po labis nagpapasalamat po na binigyan ako pagkakataon na papasalamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. Pasalamatan ko po ng mahal na Panginoong Hesus na last year po sa pagbo-volunteer po sa Talipaw anniversary po, na binigyan po kami ng kalakasan na matapos po yun ang gampanin po namin. Salamat sa mahal na Panginoon. At sa yung pasalamat ko sa mahal na Panginoon na yung habang gumagawa kami sa Talipaw doon sa Amoranto po, merong last minute po, talagang hindi ko po ina-expect na from 10 feet po, nahulog po ako pataas pababa. Talagang sabi ko sa mahal pa nun, parang mabilis yung pangyayari. Nagulat na lang ako, bigla lang bumaksak sa ground po bago mag-umpisa ang gawain po natin. Pero salamat sa mahal po nun, kahit isa wala pong fraction po sa katawan po. Salamat sa mahal po nun. Talagang hindi po biro ang banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pasalamat ako mahal pa ng Jesus. 3 years ago po, nagkaroon po ako ng kidney failure. Stage 2 na po. Gawa ng dahil po sa yung nasa salibutan pa po, mahilig po uminom ng mga energy drink po habang may hangover po. Talagang araw-araw po yun, wala na po akong tubig sa tawan. Hanggang after 10 years po, pagbalik po dito sa Pilipinas po, biglang bumigay na po ako sumakit na yung mga paa po. Tapos sabi nga ng doktor po sa clinic po, dali na po ako sa kidney dialysis. Yung type po yung pandemic po, talagang hindi ko alam kung paano kung gagawin kasi wala naman po akong sapat na pera po. Talagang tumaas na po yung tinatawag nilang creatine, mabot na ng 5 to 10,000 po. Talagang namamagana po yun. So dahil wala po akong pera, nag-stay na lang po ako sa bahay, nagtatago po. Bali po, ang nangyayari po, sa pamamagana akin ng paa, kahit yung malambot na bagay po, hindi ko po maitapak po sa malambot na bagay yung aking paa. Dahil po, napakasakit po. Para po siyang may tinutusok na 100,000 needle po. Tapos, o kahit mahanginan lang po ang aking paa, ay grabe na po ang sakit po. Tapos hanggang dumating yung panahon na pinag-iisip sa akin ng malapad na magpuri ako. Yun na nga po, binuksan ko po yung mga notebook ko na may papuring awitin. Habang inaawit ko yung lumalapit sa'yo. Kasi ilang beses na po ako lumalabas sa banal na gawaan dahil sa katisuran po, dahil sa simpleng bagay lang po. Ngunit ang pag-ibig na mahal po yun, talagang pag pinili ka na mahal po, isang pagpapala po na ibabalik kayo sa banal na gawain po. Talagang salamat sa mahal po noon. Sa unang panalangin natin, ginagalang mahal Pastor With Estrada Almeida po, na walang sawang pagluhod, pagpuri. Talagang nabibless po sa ating ginagalang mahal Pastor na napanood ko po sa yung baguhan po ako sa Dudakon Dubai po. Pinapanood ko po sa YouTube po siya. Talagang yung one true God po, parang habang nagsasalita po siya, parang nauunawaan ko po ng bawat salita niya po. Tapos nung nagpakawit ang malaposo, iyak po ako ng iyak sa kwarto po. Kasi yung panong po niyo, wala po akong kapayapaan sa sarili. Even kapatid ko po,
sinasaktan ko po nakikipag-away po ako, nananaksak po ako. Dahil nga may karoon ako ng problema, stress. Sobrang stress ko sa buhay. Halos pakamatay na po ako sa aking buhay. Gusto kong tanggalin, gusto kong mawala sa mundo. Pero yung plano ng mahal pa noon ay makilala mo siya, madala ka sa banal na gawain, yung napaka-bless po sa akin. Yung nga po, 3 years ago na po yun na pinagaling na po ako ng ating mahal pa noon sa kidney failure po, stage 2 po. Salamat sa mahal pa noon. Hanggang ngayon, nakatayo po sa harapan niyo po. Sa kabila po may kasabayan po yung mga panahon, yung dalawa po yun. Nakwento na po yung magaling na po ako. Sabi niyo ng mga kaibigan ko, maswerte ka na nabuhay ka pa. Yung kabibayan natin, dalawa sila, talagang wala na sila. Samantala ako, na-extend. Doon ko naisip yung kabutihan ng Malapan. Iba talaga, pag nagpupuri ka sa Malapan noon, nagdumadalo ka, talagang ibibigyan ka niya pagkakataon na mabuhay upang pagpurihan mo siya, pagdakalihan mo ang ating Malapan ng Jesus. Taga yan ang pinasasalamatan ko. Sa every time na maramdaman ko yung pag-ibig niya, hindi ko mapigilang umiyak sa Malapan noon. Kasi sino po ba ako? Sino ba ako sa mga ilang milyon po na anak ng Diyos, pero isang pinili po, hindi po karapat-dapat po. Salamat sa Malapan ng Jesus, sa pagbabagong buhay, sa kalakasan. Nasave nga po ako nasave po way back 2015 po, sa dako ng Middle East po, sa Dubai po. Sa kabila po, save po ang aking mahal na ina po at mga aking kapatid. Ang nanay ko na po nagpapatuloy po. Nag-save po ako doon, balang sinasabi po sa nanay ko, through chat lang po, na dumalo daw ako sa Sharjah po, sa Middle East. Pero hindi ko po alam kasi bago lang po sa Middle East po, even na magsalita po ako English, nahihirapan po ako. Pero salamat sa Malapan na natutunan ko paano mag-English rin po sa dako ng Middle East po. Yun na nga po, 2014 nandun po ako. Talagang wala naman po balak mag-abroad kasi po yung binibigay sa akin ng financial ng father ko po, magsasabi lang po ako na kailangan ganyan, kailangan medyo malaki-laki po. Pinangano ko lang po yan pinampuputa ko lang sa bahay, aliwa lang po yung kasama ko ng best, yung kaibigan ko po. Talagang ganun lang ginagawa ko. Hanggang dumating po isang araw na dumating nga yung visa ko, na-shock po ako. Para bang may kumukontrol po sa akin na, yan, nanghiram nga po kami ng pera hanggang madaling salita, napunta po ang Middle East po. Pagdating sa Middle East po, nagulat na po sa environment po, talagang hindi po namin kinaya. Medyo talagang, panahon po stress po ko yun. Kala ko, doon na po ako magbabago kasi nga, lagi akong mangiinom, lasing lagi, gusto ko makipag-away, pupurbukin ko yung kainuman ko para patayin niya lang po ako. Talagang ganun ginagawa. Pero pagdating po doon, sabi ko wala na pong alak. Pagdating nga po doon, isang welcome po sa amin na isang may mga alak na po. Hanggang nagpatuloy po na mangiinom rin po doon habang nagtatrabaho sa isang fast food na yan. Talagang nagpapatakbo po ng motor po doon, mahigit 100 po, sobrang hangover po. Pero 2015 po, nalalang ako sa Malapan na tulungan mo ako Malapan. Kasi pagod na po ako na araw-araw lasing ka, makapasok ka. Bisan, yung third floor po ng building ng accommodation namin na naisip ko tumalon na po doon pag nalalasing na po. Talagang gusto kong pakamatay na po talaga yung mga panahon niya. Pero sa balat, grabe yung pag-ibig na Malapan noon. Pag may naglilingkod po sa atin, kahit isa lang po, buong sambayan na po, ang pag-iingatan natin, pinakamamahal pa ng Jesus. Talaga nangyari po yun na yung simpleng panalangin lang po yun, dumating yung panahon yun na pinaalala po sa akin na ating Malapan yung logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tapos kakauso lang po yun ng touchscreen po na cellphone po. Tinype ko lang po sa Facebook. Simple lang po, pag-type ko po doon, kung may Dubai po, may natagpuan po ang gawain, Dubai po. Pinag-aralan ko po kung paano pumunta po. Pero yung pinakahimala po talaga, imposible mo magkaroon kami ng Friday off. Kasi yung Friday off po sa Middle East po, parang Sunday po. Sa mga fast food po, bawal po sa amin yun. Talagang nangyari po, yung manager ko po na kaklose ko po, sinabi niya po mag-off daw on Friday. Samantalang Tuesday po ako. Sabi ko, ma'am, wala po akong gagawin. Yung para yung panahon po yun, yun ang kaparaan ng Malapan para tawagin ka ng mahal pa noon. Talagang pinag-aralan ko po yun, takot po ako lumabas po sa Middle East. Pag naka-short ka po, tapos na wala kang balbas, talagang medyo alanghanin po. Parang tinakot po kasi ng polo owa, ganyan po. Pero yung kalooban ng Malapan nung masusunod po, isang pagpapala po yun, hanggang dumating nga po, nag-taxi nga po ako, nagbayad, pinakita ko sa taxi driver kung paano makapunta doon, kung alam niya po doon. From yung bahay ko po sa venue po is 87 km o 85 po, kung hindi ako nagkakamali po.
Pagdating ko nga po doon, parang namangha po ako sa lugar. Ay, first thing ko makapunta doon, samantala yung iniigutan po namin lagi po, lagi disyerto po, spaltos, disyerto. Tapos yung parang syudad na po. Yung nga po, mayroon isang building nga po doon, yung pangalan ng Regent Hotel po. Doon po yung ginaganap yung gawaan po. Pagdating nga po, yung dumating nga po na sabi nga po na tinatawag ako isang cellphone number po doon para i-confirm ko, double check po kung tama po yung pinuntahan ko. Sa 5th floor nga po sila. Yung time po na aalis na po ako, may isang tinig po na sabi sa akin na tawagan ko po ulit yung number po. Pagkakat ko nga po sa 3rd floor po, papunta pang 5th floor, may narinig na po ang awitin. Awitin po na hindi ko pa narinig sa talambuhay ko po. Habang narinig ko po yung awitin po, umiiyak po ako, nanginginig po. Pero hanggang natagpo ko yung balalagawan sa maliit na area lang po. Tapos nakita po siya, nagpupuri sa malapan noon. Kaya nga po, dumating naman po ako na solim na po. Ginaya ko lang mga kapatid, lumuhod lang po. And then, pagluhod ko po, sa pagbigit ko po, tuloy-tuloy na po yung pagluha ko. Ay, sabi ng malapan, anak, matagal na kita iniintay. Sabi ko, kaya salamat sa malapan noon. Grabe yung pag-ibig, nagpaghihintay sa ating malapan noon sa ating kahit di po karapat-dapat. Kaya hanggang dito na lang po ang kapurihan, pagluluwala at pagdadakila. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, ating beloved Brother Joey at Chincha sa pinagpalang patotoo na yan. So, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na patotoo. At ngayon, bago na tayo dadako sa Word of God, tayo po muna mag-alay ng papuring awitin sa ating dakilang Diyos. Alam kong nababatid mo ng kabiguan ay mata mo, kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong lang. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandiliin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong lang. Dinggin ang aking dalangin, Diyos, puso'y kandiliin, ako'y palakasin. O Jesus, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak namin iyong alam. Dinggin ang aming dalangin, puso'y kandiliin, kami palakasin. Puso'y kandiliin, kami palakasin. Amen, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved James M. Singer sa papuring awitin na yan. Praise God. At mga minamahal, ngayon, dadako na po tayo sa Word of God. At ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At bago po tayo, mga minamahal, dadako sa Word of God, tayo po muna manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Almighty God in heaven, the name there's Jesus, the first beloved Pastor, Suad Almeida. We thank you so much for anointing program, preaching song testimony of our beloved brethren, and you are blessed and blessed forgive us, Lord Jesus. That's the hearts and mind of everyone that listen to our program this night, our beloved listeners, viewers. We have blessed you to place and when your word, God, open their understanding to the truth. Bless them, Lord. In the mighty name of Jesus, demons of hindrances, demons of doubts and belief, and by the power of darkness, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord. At amin naman, minsanan pa aking pong pinapabot ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat, pagpupugay, pagpupuri, pagluwalhati, magparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. And double honor to our beloved parents in the Lord. And we always cherish the blessed teaching and preaching of our dearly beloved Pastor Weldy Suad Almeida and beloved Son Pastor Lina Camon Almeida. Our beloved Almeida children, good evening, beloved co-workers, co-preachers, ordained preachers. Lahat po ng naabot ating programa, magandang gabi at sa ating mga livecast viewers, happy viewings po sa inyong lahat. Ngayon po mga minamahal, buksan niyo po ang inyong Biblia at ating pong pagtuunan ng pansin ang Word of God. Bagat ang salita ng Diyos, ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. Katulad ng ating katawan, 3 times, 4 times, 5 times pa yung iba, kumakain everyday para maging maganda, malakas yung katawan. O dapat ganun din po yung kaluluwa natin. Kailangan makakain ng salita ng Diyos. Pagkat ang salita ng Diyos, ito ay pagkain espiritual. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi lamang nabubuhay sa literal na pagkain, bagos ang bubuhay din sa espiritual na pagkain, ang salita ng Diyos. So ating topic ngayon about pag-ibig ni Kristo para sa mga tao. Love of Christ for men. So, the first, ito po'y tinatawag na unchangeable. Walang pagbabago. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagbabago. Walang pagbabago. In John 13 verse 1, John chapter 13 verse 1, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his Son which were in the world, he loved them unto the end. In Tagalog, bago nga magpista ng Pasko sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. So mga minamahal, hindi po nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Sabi dito, inibig niya sila. Sino yung sila? Tayo. Lahat ng tao sa mundong ito, iniibig ng Diyos. Iniibig niya sila hanggang sa katapusan. So, walang pagbabago ang pag-ibig ng Diyos. So, ang tao lang po ay minsan nagbabago. Minsan, mga minamahal, yung kanyang pag-ibig ay nawawala yung pag-ibig ng tao sa Diyos. Naglalaho. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili magpakailan-kailan paman. Walang pinipili ang Diyos Kaya kung hindi pa inibig ng Diyos yung mga taong mga makasanglibutan, mga taong masama, siguro wala nang mga masama na tao na ating maririnig, makikita sa mga pahayagan o sa mga balita, wala na tayong maririnig. Kaso dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang tao binigyan ng pag-asa para ang tao ay magbago. Sabi ng mga tao, ang tagal naman, babalik ang Diyos. Na pumuputi na lang yung buhok ko, hindi pa bumabalik ang Diyos. Sabi ng Biblia, ang Diyos, mga minamahal, ay nagkamali po yung mga tao sa kanilang iniisip. Na ang Diyos po ay talagang nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao para magkapagsisisi. Maraming mga tao sa mundong ito nagkakamali ng kanilang iniisip. Nakala nila ang Diyos ay ito po'y hindi mga minamahal, tumutupad sa kanyang mga salita. Pero ang Diyos po, mga minamahal, ay talagang
tumutupad po. No? Hindi po sinungaling ang Diyos. Pag sinabi niyang babalik siya para kukunin yung kanyang mga hinirang, talagang magkatotoo po yan, mga kapatid. Dahil kanya pong sinabi, hindi katulad yan ng mga inisip ng iba na ang Diyos ay nagsinungaling. So, hindi po sinungaling ang Diyos, mga minamahal. Ang nais lamang ng Diyos na ang tao'y makapagsisisi. Ang lahat ng tao'y makapagsisisi para hindi po mapapahamak ang tao. So binigyan niya ng pagkakataon ng tao ay magsisi, lumapit sa kanya kasi ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak. Ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak. Kaya nga nagpadala siya ng mga ngaral ng kanyang banal na salita. Lahat ng tao ay pinapangaralan ng salita ng Diyos. Subalit sadyang ang tao lamang po ay nagmamatigas sa kanilang mga puso. Ayaw nilang tumanggap sa salita ng Diyos, ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, wala na tayong magagawa. Pagka ang tao ay umaayaw, ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Dahil mga minamahal, sa mga taong ayaw tumanggap o tumalima sa salita ng Diyos, sila po'y mapapahamak. Praise God. Pero hindi kaagad-agad, mga minamahal, at ang tao'y binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisisi. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, yan po ang pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo. Umabot na ng 80 years old yung edad mo, ibig sabihin 80 years na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magsisi. So, habang nabubuhay, yan po ang pagkakataon. Kaya, yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Pag ang tao ay namumuhay ng may kabanalan, ipinamuhay si Kristo, talagang malaki ang pagkakataon. Malaki ang pagkakataon. Pag-asa na ang tao ay maligtas. The next, mga minamahal, na pag-ibig ng Diyos para sa mga tao, divine. Ito po'y banal. At mababasa po natin from the book of John chapter 15 verse 9, as the Father hath loved me, so have I love you. Continue in my love. Kung paanong iniibig ako ng Ama, at gayon din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Ayan po mga minamahal, ang advice ng ating mahal na Panginoon na magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Continue in my love. At kasi nung nagkatawang tao ang Diyos, mga minamahal, wala siyang laging pinapakita sa mga tao, ay ang dakilang pag-ibig. Sabi niya, ay gayon din naman, iniibig ko kayo. Kaya nga, hindi lamang salita pinapatunayan pa nga niya doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpakamatay siya para sa atin. Para tayo'y maligtas, para tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi katulad ng tao dito sa mundo, sasabihin, ikaw lang yung iniibig niya, pero hanggang bibig lang. Kasamang kasinungalingan, may mga taong ganyan, kaya yung iba nagbibilang ng maraming asawa. So, lagi lamang na lumalabas sa kanyang bibig na iniibig niya. So, yung iba iniiwanan. Pero sa umpisa, sabihin na iniibig, pero nang matagal na iniiwanan na. So, hindi yan totoo ang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi yan, hindi ka iiwanan yan hanggang kamatayan. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Kayo'y aking iniibig. So, pag-ibig na walang hanggan. Yan po'y galing sa Diyos, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. At kung manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay mananatili sa iyo, mga minamahal, at pagpalain ka sa lahat ng bagay, ano man po ang iyong hihingin sa mahal na Panginoon, ibibigay ng Diyos
dahil nakikita ng Diyos na talagang umiibig ka sa Diyos. So, paano mo mapatunayan na iniibig mo ang Diyos? Dahil sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin, mga minamahal, kailangan natin sundin ang utos ng Diyos. Yan po'y patunay na ating iniibig ang Diyos. Hindi lamang hanggang bibig yung pag-ibig. Kailangan patunayan mo na iniibig mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, huwag kang mag-alinlangan, huwag mong sabihin hindi mo kaya. Maraming utos sa mahal ng Panginoon, yung 10 Commandments. Kailangan masunod mo yun. 10 utos ng Diyos. At under the 10 Commandments, marami pang utos. At tulad ng pagpupuri, pagsamba, no? So, pag-ibig sa kapwa, pagbibigay sa kapwa, mga minamahal, pagtulong sa kapwa. So, araw at gabi, kailangan kang magpasalamat sa mahal ng Panginoon, magpakabanal, hindi lamang sa pananalita, maging sa pananamit. So, yan po yung mga utos ng Diyos na dapat po natin sundin at walang pag-alinlangan, gawin mo yan, ibig sabihin na iniibig mo ang Diyos. Pero pag hindi mo sinusunod, sa 10 utos, mayroon kang hindi sinusunod na isa, so maging useless ang lahat, amin na mahal. Kasi pag sabihin mong ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon sa Kristo, so kailangan ganapin mo talaga ang lahat ng inuutos sa mahal na Panginoon. Huwag kang mamili ng susundin. Lahat ng utos sa mahal na Panginoon, sundin mo. Wala kang inaayawan. Kasi diyan mo mapatunayan na talagang iniibig mo ang Diyos. Dahil ang Diyos nga ay pinapatunayan na yung pag-ibig niya sa atin. Kaya nga nagpakamatay pa siya sa cross ng Kalbaryo. Kaya walang tao na kaya yun, mga minamahal, na magpakamatay para lamang sa kanyang mga kaibigan. So wala po. Ang Diyos lang nakakagawa niyan. Kaya yun po'y patunay na tayo ay kanyang iniibig, hindi lamang sa salita. So the third is self-sacrificing. Sariling sakripisyo. In John chapter 15, verse 13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Sa Tagalog, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. So maliwanag po ang sabi ng Biblia na walang taong lalong dakilang pag-ibig. No? Walang makakapantay sa pag-ibig na ito. Walang lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na yung ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Magpakamatay ka dahil sa iyong kapwa, dahil sa iyong kaibigan. So, kahit best friend mo, hindi yan kaya niya magpakamatay para sa iyo. Pero mahal na Panginoon, kayang-kaya. Siya lang nakakagawa nito, mga minamahal. Kaya walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito. So, the next is insufferable. No? Insufferable. Hindi maaring paghihiwalayin. So, walang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 8, verse 35. Romans chapter 8, verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Sa Tagalog, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. So walang makapaghiwalay. Kapag inibig ka ng Diyos, iniibig mo ang Diyos, so walang makapaghihiwalay. So, kahit sino, hindi kaya. Amin na mahal na ang pag-ibig ng Diyos, pag inibig ka ng Diyos, talagang iniibig ka ng mahal ng Panginoon. At talagang patutunayan na ating dakilang Diyos. So, dapat ganun din yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. So, kahit kapisan, kahit kapigatian, o anumang mga pag-uusig, mga pagsubok na darating sa iyong buhay, dapat hindi mo iwanan ang mahal na Panginoon. Dapat nanatili ka sa kanyang pag-ibig. At patunayan mo talagang iniibig mo kahit sa kagutom, kahit sa kahubaran, kahirapan, o mga panganib, o anumang mga tabak. Praise God. So until death. Yun ang ginawa ni Apostol Pablo.
Sabi niya in Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. So, hindi siya natakot mamatay, mga minamahal. Talagang pinapatunayan niya hanggang sa kamatayan na talagang iniibig niya si Kristo. Hindi yung pagdating ng pagsubok, ayaw ko na, hindi ko na kaya, aalis na ako, ayaw ko nang magsimba. Hindi, ganon, mga minamahal. So, sinabi mo, iniibig mo ang Diyos, tapos pagdating ng pagsubok, iiwanan mo ang mahal Panginoon. Hindi ganun ang pag-ibig. Ang pag-ibig talagang walang iwanan yan, mga minamahal. Praise God. And the next is tinatawag na constraining. And 2 Corinthians chapter 5, verse 14. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Apagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Apagkat ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay mamamatay dahil sa lahat, kung gayo'y lahat ay nangamatay. So ang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. So ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit. So pumipilit yung kanyang pag-ibig. Kaya pipilitin ka, mga minamahal. So, ganun, umibig ang Diyos. Hindi katulad ng tao, mga minamahal. Pag hindi mo ako inibig, lalo na ako, hindi kita inibig. So, ganun yung tao. Pero ang mahal Panginoon, talagang sasabihin sa iyo, iniibig ka. Kayang patunayan ng Diyos na iniibig ka. Talagang pag ayaw mo, parang gusto ng Diyos na pipilitin ka na talagang sabihin sa iyo, iniibig ka ng Diyos. Pero ang tao lamang, minsan sabihin, oh Lord, iniibig kita. Pero pagdating sa pagbibigay, Lord, iniipon ko ito. So, ayaw nang magbigay sa mahal na Panginoon. So, hindi yan pag-ibig, mga minamahal. So, ang pag-ibig, so, lahat gagawin mo. Patunayan mo. Ang talagang iniibig mo ang Diyos, gawin mo kahit mahirap. Ganon ang mahal na Panginoon eh. Ginagawa niya, kahit mahirap yun, yung ginagawa niya, hindi natin kaya yun. Maraming minsan nagpapako sa cross. Makarinig tayo, may nagpapako, pero mayroong mga sponsor. Pag walang sponsor, hindi magpapako. Binabayaran yun eh. Ang nagpapako, pero mayroong bayad. Pero mahal na Panginoon, hindi nagpapabayad yun. Talaga nagpapako sa cross. At marami dyan nagpapako, pero hindi naman kayang magpakamatay. Pero ang mahal na Panginoon ay talagang nagpakamatay. Grabing pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Sapagkat ipinasya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. So, ganun yun ang pag-ibig, mga minamahal. So, until death, talagang ipakita mo na talagang iniibig mo ang Diyos. Hindi lamang sa panahon na abudansya ka. Kahit sa kahirapan, talagang huwag mong iwanan ang Diyos. Amin na mahal. Minsan, ang tao ay sinusubukan na mahal ang Panginoon kung hanggang kailan yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Iniibig lang niya pag maraming pagpapala, pero pag wala na, iniiwan na ang Diyos. Hindi po ganun, mga minamahal, ang dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. So, kahit gaano ka kasama, kahit ano yung ginagawa mo, iniibig ka pa rin ng mahal na Panginoon. Kahit sabihin mo, ikaw na yung masama sa lahat ng tao, iniibig ka pa rin ng mahal na Panginoon. So, nais ng Diyos na ang tao'y manumbalik sa Kanya. Nais ng Diyos na ang tao'y maligtas. Ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak. So, ang pag-ibig ng Diyos is sacrificial. In Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I know, live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.
At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan namin naman. Sabi ni Apostol Pablo sabi dito, ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So, ibinigay ng Diyos yung kanyang sarili dahil sa atin. Dahil sa akin, dahil sa iyo, sa ating lahat. Ang ganun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan natin, mga minamahal, na ipakita din na tayo'y umiibig sa Diyos. Kaya tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman ay kinabubuhay natin sa pananampalataya. So kailangan nating sumampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya na walang atrasan. Faith without wavering. Kasi ang Diyos, ang mahal na Panginoong Jesucristo, hindi makakilo sa buhay ng tao kung walang pananampalataya. Kaya pag mayroon kang pananampalataya, talagang kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Katulad ng ating kapatid kanina, nagpatotoo. Talagang kahit gaano man siya kasama, ano yung mga iniisip niya, mga minamahal, gustong magpakamatay, pero talagang pinanghawakan siya ng mahal na Panginoon. Hindi pinahintulutan. Gusto na niyang magpakamatay doon sa huling palapag ng building. Gusto na niyang tumalon. Pero talagang hindi pinahintulutan ng Diyos. Dahil iniibig siya ng Diyos, mga minamahal. Mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Minsan na ito po'y hindi niya kayang proteksyonan. Ipagpatuloy yung kanyang pananampalataya. Pero talagang binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na magsisi, manumbalik sa mahal na Panginoon. At dahil din po sa prayer ng kanyang mga magulang na naglilingkod sa mahal na Panginoon, the first prayer of beloved Pastor Veliswada Almeida, ay mga minamahal, hanggang ngayon siya po nanatiling buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya although nasa Middle East po siya, nakakatakot po doon, mga minamahal, pag iba yung relihiyon mo, pero siya hindi natatakot. Yung mga Kristiyano doon hindi natatakot na nagsasamba sa ating mahal na Panginoong Jesucristo dahil alam nila na hindi po sila pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nagbunga yung gawain natin doon, dumami yung mga kapatiran, praise God, hallelujah, dahil nakikita nila na totoo ang Diyos, makapangyarihang Diyos, na patuloy na kumikilos sa ministeryong ito. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 2, Ephesians chapter 5 verse 2, and we walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. Ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaya ang advice po dito ni Apostol Pablo, magsilakad kayo sa pag-ibig na gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo. So dapat, mga minamahal, gayahin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So dapat ganun din yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Na hindi natin iiwanan ang dakilang Diyos. Ano man ang mga pangyayari, mga minamahal, ang katulad ng mga apostoles, until death, kahit anong ginagawa sa kanila, ng mga kaaway, subalit sila'y nanatili. Nanatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Walang takot. Katulad ni Daniel sa Biblia, si Daniel ay kinainggitan ng mga pangulo, ng mga saserdote, mga princess ng mga panahon na yun. Kinainggitan, gusto nilang mamatay si Daniel. Naggumawa sila ng bagong batas na kailangan may signature galing sa hari na pinahintulutan yung batas na yon.
So ano po yung batas na yun? Yung batas na yun, mga minamahal, hallelujah, pag mayroong tatawag sa Diyos, kahit anong klaseng Diyos o tao, mga minamahal, na luluhod, manalangin sa ibang Diyos, no? Except ni Haring Dario, sa loob ng isang buwan, ay pag nasumpungan, ay itatapon doon sa yungib ng mga leon. Yun ang bagong batas. So, kailangan walang luluhod, walang manalangin within 30 days, 1 month. Walang luluhod, walang magpuri, walang sasayaw, o anong sasambahin, walang sasamba. Dapat. Except lang sa hari. So, yun ang bagong batas. Kasi alam nila, si Daniel, everyday nagpupuri sa Diyos. Laging sumasayaw, lumuluhod, nanalangin, nakataas ang kamay sa mahal na Panginoon, laging tumatawag sa Diyos. Kaya yun ang ginagawa nilang bagong batas na within a month, 1 month, kailangan walang luluhod, walang magsamba, walang manalangin. So, sa madaling sabi, nanalangin si Daniel kasi yun ang nasanayan niya eh. Para makita siya, ang ginawa ni Daniel, binuksan niya mga bintana, na dati, kine-close na yung mga bintana, pintuan, nanalangin siya sa sikreto sa mahal na Panginoon, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pero nung nalaman niya yung bagong batas, ay binuksan yung mga bintana, yung pintuan. Para makita na talagang nagpupuri siya sa Diyos. Kaya sa madaling sabi, pinatawag si Daniel, ang minamahal doon, para itapon doon sa yungib na leon. Doon, tinapon sa yungib na leon. Isang gabi. Doon, mga minamahal, no? Halos 24 hours. Isang araw, isang gabi, doon sa leon. Isang gabi, yung hari, nag-ayuno. Kaya kinabukasan, alam ng hari na si Daniel, iingatan ang mahal na Panginoon. Kaya pag sigaw ng hari, Daniel, kumusta ka na dyan? No? Sabi na Daniel, mabuti, mahal na hari, andito ako, iniingatan ng Diyos. Tinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Yung mga leon, mga minamahal, na gutom, mayroon bang leon na nagugutom na hindi kakain? Kahit tao nga ba, ikaw nagugutom, talagang kakain ka. Yun, mga minamahal, pero tinikom ng mga anghel ng Diyos, yung mga leon, yung kanilang bibig. Hindi nila kinain si Daniel, doon, nakatingala sila, nakatingin ni Daniel. Praise God. Kaya doon, mga minamahal, si Daniel pinakuha ng hari, at sabi ng hari, walang ibang Diyos na totoo, yung Diyos ni Daniel. Yung mga nagsumbong, mga minamahal, na may inggit sa kanya, tinapon doon sa yungib ng leon. Nako, mga minamahal, sa ere pa lang, kinain na ng leon eh. Sa ere pa lang, hindi pa nakabagsak. Wala na. Pagdating sa baba, buto na lang. Kinain na ng mga leon. Gutom na gutom yung mga leon. Walang mga Diyos yun. Katulad ni Daniel, mayroong Diyos na buhay. Kaya ganon po yun, mga minamahal. Pag mayroon kang Diyos na buhay, hindi ka matatakot. Talagang iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa mga oras na ito, mga kabatid, kailangan mong tanggapin si Jesus Christ na hari tagapagligtas sa iyong buhay. Yung Diyos si Daniel, Diyos ng Jesus Miracle ko siya ay isa lamang. Sa mga oras na ito, tanggapin niyo po ang Diyos na ito, si Jesus Christ. Manalangin tayo sa maigsing panalangin, taos pusong panalangin, tanggapin niyo si Kristo para mga minamahal, pagpalain ka rin ng ating mahal na Panginoon at ingatan ka sa lahat ng iyong buhay. Higit sa lahat, magmamana ka ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. So, maigsing panalangin, sumunod po kayo. Sabihin niyo po, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas sa aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, iniibig kita, paglilingkuran kita, gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Iligtas mo po ako, mahal na Panginoon, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Hesus na aking tinanggap. Amen. Ako naman po ay manalangin sa dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo,
Tapos may beloved pastor, pagpalain mo, isulat pangalan sa ang buhay, gawin mo tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, gawa, sa tuhanan. Iligtas mo po sila, mahal na Panginoon. Isulat mo pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Praise the Lord. Now, didako po tayo sa mass healing. Kung may karamdaman ka, ipatong nyo yung kamay sa screen. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon Kristo. And then, ang isang kamay, ipatong sa katawan ninyo na mayroong karamdaman. Praise God. At kung gusto niyo magbago yung isang kamay, halimbawa marami kayong bisyo, tulad ng pagsigarilyo, pag-inom ng alak, ipatong niyo sa inyong bibig yung isang kamay. At yung isang kamay sa screen, manalangin tayo, walang imposible sa Diyos. Tapos, beloved Pastor Willis Wad Almeida, patawarin mo kami minsan ba Diyos sa inyong mga kasalanan at aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, goiter, anemic, high blood, obosipon, trangkaso, virus, cast out in Jesus' name. Be healed right now. Vice began. Problem be solved. In Jesus' name. Pagpalain mo lahat ng mga kabatiran o Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Ang kanilang mga prayer requests, mga request, bigyan ng katugunan. Ingatan sa buong gabing ito, mahal na Panginoon o Diyos. At pagpalain sa lahat ng bagay, material, physical, lahat ng spiritual blessing. That's we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong pagantabay sa ating banal programa, The Jesus Miracle Hour. At kami po ipasamantala nagpapaalam, ibang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin beloved technician Rosmar Lumayno, nagsabing, love you so much, but our dear Jesus, love us more. Amen and God bless. Are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable, blind, deaf, mute, or crippled? Are you a marijuana addict or drug addict? Do you have marital or heartbreaking problems? Do you want to be happy, have peace of mind, peace of the heart, and be assured of eternal life? Attend the Jesus Miracle Crusade International Ministry 50th Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade at the Carino Grandstand, Manila on February 8 and 9, 2025 from 10 a.m. onwards. Obtain power over Satan and Satanism, power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Our dearest Lord Jesus loves you. He will heal you and solve your problems through the prayer of Evangelist Wilde E. Almeida. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Experience God's awesome power, goodness, and faithfulness. Admission is free. Everybody is invited.